Hindi matukoy ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung nasaan ang nawawalang 30 bilyong pisong pondo ng ahensya. Kanina ay nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso upang imbestigahan ang nawawalang 30.3 billion pesos na siyang ibinigay ng Department of Budget and Management sa DPWH. Ang nasabing 30.3 billion pesos ay mula sa 67.9 billion pesos na inilaan ng Department of Budget and Management o DBM mula sa congressional initiatives na inilabas noong 2010. Ngunit sinuspinde ang paglabas nito dahil hindi ito nakitaan ng panibagong revenue source ng DBM. Gayunpaman, naiabot sa DPWH ang 10.6 billion pesos mula sa 30.3 billion pesos. Dahil ito lang ang na-realign sa budget noong 2010. Gayunpaman, 10.5 billion pesos ang tinatayang sakop ng Special Allotment Release Order o SARO. Nagamit ang mga ito para sa public infrastructure, ngunit ipinagtataka mismo ng DPWH na masyadong malaki ang pondong iniabot sa ilang mga distrito. I think there are some glaring amounts being released to specific districts or provinces. Nueva Vizcaya got 300 million. Out of 807 million. Batangas Fort got 332 million and Quezon 2 got 560 million. In Region 4B, for 33 projects out of 636, Romblon practically got the full amount. Aminado ang DPWH na hindi na nila na-check kung nagawa ba ang lahat ng proyekto sa bansa dahil sa kakulangan ng tauhan sa ahensya. Mismo ang ilang mga mambabatas, ipinagtataka ang ilang detalye ng pondo na napunta sa kanilang mga distrito. Lumalabas na ang issue ay naipasa lamang sa kasalukuyang administrasyon. Well, meron kaming mga nakita na halimbawa may allocation na 10 million, yung ABC, yung approved budget for the contract, 10 million din. Yung disbursement, 10 million din. No? So, obviously, hindi binid ng tama yun, no? Para maging ganun eksakto lahat. No? Hindi, yung 10.5 billion lumabas na implement. No? Now, whether they were implemented properly or not is a different matter. No? Kaya nga, sabi namin, dapat talaga kasama ang COA yan. Napagkasundaan ng mga mambabatas na kinailangan ng Commission on Audit o COA at ang DBM sa susunod na pagdinig sa issue. Naimbitahan ang mga nasabing ahensya, ngunit hindi sila dumalo sa pagdinig. Nais din ng nangungunang komite na imbitahan ang dating mga pinuno ng ahensya at mga district engineers. Pinaiimbita rin yung Present Secretary of Budget and Management together with the listings kung ano lahat yung mga listahan na yon na 67 billion at kung ilan doon ang actually na-release and the names of the projects. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newslight.